Handa na ang pamahalaang ilikas sa mga Pilipino mula sa North at South Korea sakaling tuluyang sumiklab ang gyera ng dalawang bansa. Tiniyak ito ng palasyo kasunod ng pagdedeklara ng State of War ng North of Korea. Kay Ignacio, nag-uulat live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Attorney Mark, na nanatiling ang nakatutok ang Malacanang sa mga pangyayari sa Korea. Samantala, tiniyak pa rin ng palasyo ang kaukulang tulong sakaling tumindi nga o magkaroon pa rin ng tensyon sa South Korea. Nauna nang sinabi ng Malacanang na nananatiling kaisa ang Pilipinas sa isinusulong na pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon, partikular na sa Korean Peninsula. Nanindigan pa rin ng palasyo na prioridad nila ang kapakanan ng maraming Pilipino doon. Tiniyak ng Malacanang ang kahandaan ng gobyerno na tulungan ang mga Pilipino mailikas mula sa South Korea sakaling sumiklab ang kaguluhan laban sa North Korea. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, nagawa na ng Pilipinas sa tutukan ang kalagayan ng mga Pilipinong naipit mula sa kaguluhan sa iba pang mga bansa. Magkagayon umaasa pa rin ang Pilipinas na huhupa ang tensyon sa lugar. We were able to do it in several other countries. Hopefully, we will also be able to do it, but we hope that it will not be necessary. One with everybody in hoping that the tensions decrease in that particular area. Nauna nang sinabi ng gobyerno na nakasentro ang kahandaan ng pamahalaan sa kaligtasan na may 40,000 Pilipino sa South Korea. Bagamat wala pang pangangailangan, nakahanda naman ng gobyerno kung kailanganin ng dagdag pondo sa inilatag na contingency measures. Kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Filipino community leaders sa lugar. I did not hear any discussions as to augmented funding and as to augmented manpower of our post there in South Korea, but if and when necessary, we will be able to provide what is needed. Kasunod nito, muli ginitang palasyo na kaisa pa rin ang Pilipinas sa pagpapanatili ng kaayusan at katatagan ng seguridad sa rehiyon kasama na ang Korean Peninsula. Nakapaloob ito sa Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty sa loob ng ASEAN, alinsunod na rin sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons ng China, United States, France, Russia at United Kingdom. Ang mga naturang bansa ay kabilang sa permanent members ng United Nations Security Council. Samantala, ang Pilipinas po ay miyembro ng ASEAN. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.